Ladies, alam nyo ba na ang mga lalaki pagdating sa babae na gusto niyang makasama habang buhay ay sinasala yan, pinipili yan. Hello guys, so ang topic natin for today, eto, uri ng babae na ninanais na pakasalan or maging katuwang ng lalaki habang buhay. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, whoops, disclaimer muna tayo. Hindi ko nilalahat ang mga kalalakihan kasi iba-iba pa rin ang preferences bawat lalaki. Pero majority ng boys or men ay ito ang kanilang ninanais. So, eto, ating alamin ang mga uri ng babae na ninanais na maging asawa or pakakasalan ng lalaki. So, at number 1, eto, yung family-oriented. Napakahalaga yan para sa isang lalaki na papasok na sa ganyang long-term relationship. So, mahalaga na alam niya na pareho kayo ng mga goals pagdating sa pagbubuo ng isang pamilya. Yung lalaki, kaya siya bubuo ng pamilya para magkaroon siya ng mga anak, ng asawa, mag-build ng kanyang empire, ng kanyang family, di ba? Pero paano yan kung yung babae pala ay ayaw pala niya ng anak? May mga ganyang instances, di ba, na sa huli, ayaw pala ng babae na magkaroon ng mga ganyan. Kapag ganyan, magdadalawang isip ang lalaki na pumasok sa ganyang relasyon. Kung ano yung gusto ng lalaki, ay siya namang ayaw ng babae, wala na. Hindi na niya pakakasalan yung babae kapag magkaiba sila ng mga ninanais pagdating sa pagbuo ng family. So, dapat pareho yung goals nyo. Parehong family-oriented, di ba? Number 1. Number 2, ito yung respect family. So, ito yung bilang magkarelasyon, dapat nirerespeto nyo ang pinanggalingang pamilya ng magiging asawa mo or ng partner mo, di ba? Pero kung nakikita niya agad sa iyo na parang hindi mo nirerespeto yung magulang niya, ayaw niya ang ganyan. Siyempre gusto niya na bilang ikaw na maging asawa niya, gusto niya na magkasundo kayo ng kanyang mga magulang. Yan naman ang isa sa ninanais ng bawat partner on both sides, di ba? Pero reality, talagang pagdating sa mga ganyan, talagang may mga instances talaga na hindi nagkakasundo ang mga in-laws doon sa magiging asawa. Pero at least man lang, yung respect nandun. Yung tipong huwag mo namang babastusin yung mga magulang niya. Tama na yun. Kahit siguro hindi na kayo nagkakasundo, basta andun pa rin yung respeto. Yun lang naman. At siguradong kapag okay kayo sa bagay na yan, siguradong pakakasalan ka niyan, di ba? So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito, yung fit and healthy. Oh, ano ba ang koneksyon nito? Alam nyo, sa pagbubuo ng isang pamilya, mahalaga na alam ng bawat isa kung ano yung mga issues tungkol sa health ng bawat isa. Kasi malaki ang impact niyan sa magiging relasyon ninyo on the long term. Paano na kapag yung isa sa inyo ay meron palang malubhang karamdaman? So, magkakaroon yan ng negative impact sa relasyon ninyo. So, bilang lalaki rin, inaalam niya na ang kanyang magiging mapapangasawa or prospect ay dapat nasa magandang kalusugan. Healthy, ika nga, di ba? Kasi paano kayo bubuo ng isang family kung yung babae ay hindi pala capable na manganak or meron siyang karamdaman na malubha, di ba? Hindi ko sinasabi na yan ang batayan ng pagmamahal mo sa isang tao. Hindi po ganon. Pero reality, sa real world,
Yan talaga ang isa na ninanais ng lalaki na sana ang magiging katuwang niya sa buhay ay healthy. Kapag healthy ang babae, it means to say na kaya niyang i-provide bilang babae yung pangangailangan ng kanyang partner at syempre bilang asawa, bilang ina, kaya niyang mag-bear ng children, kaya niyang alagaan ang kanyang mga anak. Ganun po yun. Number 3, number 4, ito yung compatibility. So, ito yung isang aspeto na ninanais ng lalaki na sana ay meron kayong pagkakasundo, meron kayong similarities sa bagay na yan. Dapat nga compatible kayo, di ba? Marami yan. Yung mga interest nyo, yung mga opinion nyo, mga beliefs nyo, paano na? Kapag lahat-lahat ay wala kayong pagkakasundo, kumbaga opposites talaga yung mga belief nyo, opinion nyo, yung mga gusto nyo, ay hindi kayo nagkakasundo, mahirap yan. Kaya bilang lalaki, isa yan sa siyempre binabalance nila. Tinitignan nila kung okay ba, kung sa long term ba ay magkakasundo pa rin kahit may mga minor na indifferences ninyo, di ba? Hindi ko naman sinasabi na dapat lahat ay magkasundo, perfect lahat. Kasi wala namang ganon. Of course, meron tayong mga individualities. Kahit may mga ganyan na differences, kung nagkakaroon naman kayo ng middle ground, nagkakaroon kayo ng kompromiso, di ba? Mahalaga yan. Pero kapag napansin niya na lagi kang palaban, lagi kang kontra, ipinagpipilitan mo, yung mga gusto mo ay yun lang ang tama, nako, mahirap yon. Yung lahat na lang ay talagang complete opposites kayo, kahit siguro mahal ka ng lalaki, mapapaisip pa yan. So, mahalaga ang pagiging compatible ng bawat isa. Number 4, number 5, ito yung attraction. Lalong-lalo na yung physical attraction. O, di ba? Mahalaga ito. Kasi kapag walang attraction, never kang pakakasalan yan, di ba? Ano yon? Pinikot? Napilitan lang? Hindi maari yun. Yan ang unang-unang nangyayari, nararamdaman ng bawat tao kapag papasok sa isang relasyon. Kailangan nilang maging attracted sa bawat isa, di ba? Kaya ka nga pumasok sa relasyon kasi na-attract ka sa kanya, most probably physically. Kaya napakahalaga na andyan yung attraction. So, pakakasalan ka talaga niyan kapag siya ay attracted sa'yo. Doon nabubuo ang love, pagmamahal, kapag attracted kayo sa bawat isa. So, sigurado na kapag attracted sa'yo ang lalaki, very high probability na ikaw yung kanyang inaasam na maging katuwang sa buhay. So, mahalaga ang physical attraction. Number 5. Number 6, ito, yung loyalty and commitment. Mahalaga yan. Yung alam ng lalaki na ikaw ay loyal sa kanya. Yung siya lang ang mahal mo, wala nang iba. Sa panahon ngayon na napakaraming distractions, napakalakas ng tukso, isa yan sa mga weakness ng mga magkakarelasyon ngayon. Yung talagang hindi nakakayanan ang tukso. Kaya nasisira ang relasyon. Pero kapag kahit anuman yung mga ganyang mga distractions sa relasyon nyo at nakikita ng lalaki na matibay ka, loyal ka sa kanya, nako, sigurado, hindi na yan magdadalawang isip at siguradong pakakasalan ka niyan. Mag-o-offer yan ng marriage sa iyo. At syempre, yung commitment, mahalaga yan. Kasi alam niya na ikinocommit mo yung sarili mo sa kanya. Commitment at loyalty, magkakasabay lagi yan. Hindi pwedeng loyal ka, wala ka namang commitment, di ba? So, similar ang mga salita na yan, okay? So, ayan po, ang number 6. So, ayan po, ang ilan sa mga inaasam, ninanais ng lalaki sa babae na kanyang gustong pakasalan. Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe